ba? Ako po mag-evangelize sa store. Ako na po lahat dyan. Ang sarap po noon. Kaya nga tanong po dito, ay po ba ay natatransform? Inaalaw ba natin ang justice? Ano kung babasahin natin, kung babalikan po natin yung Romans 12 verse 2, be transformed by the renewing of your mind, and you are able, sabi doon, you are able to determine, to know what God's will is. What is proper, what is perfect, and what is pleasant. Ibig sabihin, isang tao palang unti-unting binabago ng Diyos, inside out, ay nagkakaroon po ng kaalaman, knowledge, wisdom sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban po ng Diyos, magkaisa, mag-synergize ang church. Magkakaiba tayo ng pangalan, pero dapat iisa po yung ating Lord. To glorify the name of Jesus. To glorify God. Amen. Through evangelism, through soul winning, through church planting, yan po yung goal po natin. Ngayon, in short, when an individual or church becomes unstoppable, it also becomes synergetic. Unleashing synergy. Na-unleash yung synergy. Dahil po mga unstoppable believers po tayo, ano po mangyayari? Na-unleash po yung synergy. Grabe yung pwede pong mangyayari. Ay, ang tanong, how to unleash synergy within our church? Simple ang sagot, nandun na po sa title natin. Being unstoppable. Kaya sabi mo, being unstoppable. Sa kabila po, unstoppable daw. Amen? Pwede po ba yun na ang mga taga-Assemblies of God ay maging unstoppable? Hindi po stoppable ha? Hindi po stoppable. Kundi unstoppable. At meron po na, meron kong teacher dyan ha? Kung bakit sa po kinuha yung title po nito, meron po isang movie noong 2010, kung napanood nyo na po, 2010. Meron po isang movie na title po niya ay Unstoppable. Ito po ay kwento ng isang train na bigla na lang pong bumilis ng takbo nang hindi po basta-basta napapatigil. At ang dami-dami nila mga strategy na gagawin para mapatigil itong train na ito, hindi mo bra. Hanggang sa merong curve, napaka-grabe po yung curve, and then yung tapat ng lilikuan na yung na-release ay mga chemical factory. Once na nahulog doon yung train, matinding disgrasya yung mangyayari. Ngayon, kaya kung meron po tayong idea na ako'y magandang tayo. Kaya nung sinero po ito sa ministers meeting ng 2012, ito po yung tinitle ko. Dapat ang mga pastor, ang church, dapat unstoppable. Yung early Christians, early church, naging unstoppable sila. Until now, unstoppable pa rin ang Christian. Amen? Amen. Especially ang mga PGCG. Amen. Salamat po sa limang naging. How to be unstoppable? Ito na. Kung meron po tayo, alam na po natin na sagot, how to unleash synergy within our church. Paano ba ma-unleash yung sinasabing working together within our church? Being unstoppable. What is stoppable? Unstoppable. Eh, ang tanong naman, how to be unstoppable? Paano maging unstoppable? Hindi mapatigil. Hindi basta-basta napapatigil. Number one, ako din po sa ating binasa. Sa 1 Samuel, una ay Concentration. Focus. Concentrate. Sabi mo, focus. We should be able to concentrate and be able to improve our concentration skills. Tandaan po natin, ang pagiging concentrate, ang pagiging focus, yan po ay skill. Say amen. Skill po yan. Ability. Natututunan, na pag-aaralan, minamanage. Hindi po yan kusang dumarating sa atin. Hindi yan isang gift na meron ka na. Yan po'y pinag-aaralan para maging focus. At the same time, yung pagiging concentrate, yung concentration, napakahalaga niyan upang ma-meet natin, ma-reach natin yung ating goal. Kaya without concentration, kapag hindi po tayo concentrate, kung puro tayo, kung out of focus tayo, hindi magkakaroon ng synergism sa ating church. Hindi po magkakaroon ng katangiang pagiging unstoppable kung tayo po ay out of focus. Pakisabi mo, out of focus ka ba? Listen carefully. Hindi dahil marami tayong ministry, malago tayo. Or lumalago tayo. Kung tayo po, as a Christians, ay out of focus sa maraming bagay, especially
especially in on our relationship with God, with Jesus, this is an indication that we are not growing. Kung tayo po'y out-focus, you are not growing. Hindi ka lalago. Sa dami mong gustong gawin, wala kang nagawa. Wala ko yung mga out-focus. Gusto gagawin ko ito. Gusto ay gagawin ko yun. Ay gagawin ko to. Ay, hirap na ako na gagawin ko to. Sa dami-dami mong ginagawa, wala kang natapos. Growing? No. Kaya kapag ang isang tao po ay out of focus, walang concentration, hindi concentrate sa goal niya, hindi siya lumalag. Ang tagapin natin sa hindi. Kaya, ano kailangan po natin gawin? Focus. Focus. Being focused. Focus is crucial. Napakahalaga po nito. Indication that we are not growing because we're not focused or out of focus tayo, hindi tayo concentrate. Mapasin po natin, 1 Samuel chapter 14, verse 6. Verse 6, Jonathan said to his armor bearer, let's go to the military post. Military yun ang kampo yung kampo. Ang pupuntahan nila. Of these uncircumcised people, mga Philistine, maybe the Lord will act on our behalf. The Lord can win a victory with a few men as well as With many. Ano ang goal? Ang goal ni Jonathan, dapat matalo itong mga kalabang ito. Dapat, kailangan matalo sila. Hindi dapat sila manalo. Hindi dapat sila magwagi. Dapat Israel ang mananalo. Tayo dapat ang mananalo. At kaya ng Diyos, panagumpayin tayo. Amen. Yun ang goal. Ngayon, kung si Jonathan, mananalo tayo. Mananalo tayo. Yes, mananalo tayo. Yes, kaya natin manalo. Oo. Mananalo tayo. Kaya natin manalo. Ipintuan na dito. Hindi pa urong. Nung sinabi yan ni Jonathan, liga, ano meron? Pupunta tayo doon sa military post. Doon sa kampo. Alabanan natin sila. At naniniwala ko, kaya tayong pagtagumpay ng Diyos. Kahit sa kakauti, dalawa lang tayo. Walang issue dyan. Kaya tayong patalunin ng Diyos. Nung sinasabi po ito ni Jonathan, humahakbang yun. Tara, liga. Hindi ko umuubo. Amen. Basta mag-evangelize po kayo. 1 Samuel chapter 14, verse 6 to 8, 13 and 15. Basahin muna uli natin yung verse 6, 7 and 8. Sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, pumunta tayo sa kampo ng mga Pilisteyong ito, natitiyak ko magtutulungan tayo ni Yahweh. At wala makakadlang sa kanya. Pagtatagumpayin niya ang Israel sa pamamagitan ng marami o kakunting tao. Verse 7, sumagot ang tagadala niya ng sandata, kayo po ang masusunod. Kasama niyo ako. Kasangga niyo po ako. Ano man ang mangyari? Verse 8, mabuti ko ngayon, sabi ni Jonathan. Tatawid tayo at magpapakita. And then, alam po natin nangyari. Verse 13, 14, and 15. Ano po nangyari? Nagtagumpay po sila. Church, ito pong armor bearer po na ito, bata pa po yan. Kaya nga po young man. Kung babasahin po natin yung mga translation, 20 translation po, tingnan mo po yan. At hinahanap po yung verse na akma sa ating pong lesson. And then, lagi ko nababasa daw, young man. Kaya nga, doon sa verse po na ito, sa English version, young Man. armor bearer. Which God, kasama sila. Eh, bata pa po yan. At dahil bata po yan, wala pa yung karanasan sa laban. At wala yung karanasan pumatay. Batang bata. Ano ba po ang pwede natin makita dito? Disadvantage ng Israel during those times. Dalawa lamang po sila. Kung babasahin po natin mga sunod na verses yan, dalawa lamang po sila ni Haring Saul ang may sandata. Rest ng soldiers, wala. Silang dalawa lamang, si King Saul at ang anak niya si Jonathan, ang may rokong patalim, mayroong sandata, may espada. Yung iba wala. Ewan ko ano ginagamit ng sandata. Baka palakol. O baka naman siguro ay kahoy. O ano pa man. Sila lang po ang mayroong sandata. Dosa. Eh ngayon, niyaya! Bro, ikaw. Ano po yung mga prinsipe? Upo tayo sa kampo ng mga kalaban. Tatamiran na sila. Naniniwala ko pagtatagumpayin tayo niya. Okay. Sa ano sabi ng armor bearer? Mahal na prinsipe, wala po akong sandata. Tsaka, bata pa po ako. Mag-aasawa pa po ako. Ay, mahal na prinsipe, baka niya din kaya. Mahal na prinsipe, huwag na lang. Mahal na prinsipe. Sige, bata pa eh. Wala pa yung experience. Ibig sabihin, hindi pa siya humaharap sa ganitong mga laban. Wala pa rin isang data. Wala pa kamalaya, di ba? Alam niya, sige, labanan. Eh, kapag talaga naman sila sa data eh. Pag hiningi ni Jonathan, o bigay. Pag hiningi yung ano, bigay.
Wala! Pero nung sinabi ni Jonathan, sama ka sa akin, pupunta tayo doon. Sige po, kayo po masusunod. Kasama niyo po ako. Kahit anong mangyari. Yan po yung ugali ng nakikipagtulungan. Hindi na po isipin na, ay, pastor, wala kasing ganito, pastor, wala ganito, pastor, ano, hindi ba ako pwede, pastor, ano, ang dami ko po ganito, pastor. Eh, sabi mo na ayaw mo. Ang dami pang paligoy-ligoy. Diba? Sabi mo na ayaw mo, pastor, pasensya na magkatay, pastor. Nahihiya po ako magsabi, magpaalam po sa inyo, hindi po ako makakala. Sabi mo, ikaw ba yan? Pag sinabi mo ni pastor, susugod tayo doon. Sige mo, pastor, kahit anong mangyari. Palapakan ko na. Dito po sila, yan, kasama ko po sila. Hindi sila nagreklamo. Sabi, lilipat tayo ng church. Lilipat tayo ng building. Kasi actually, sigit na rin kami doon. Hindi pa namin 5,000, pero sigit na kami. Kaya kailangan natin kasi isa pa, malapit siya sa highway. Delikado sa mga bata. At wala din pwesto sa mga bata. Okay, lipat tayo. Lipat tayo. Nakita namin siya, nag-Jericho March kami. Buong Santo Tomas, papunta ng Tanawan. Hindi nakita ng aming isang kapatira, na isang leader na isang jeepney driver, nakita na may bagong gawang commercial building. Pinuntahan namin. Bagong-bago talaga, as in, dalawa pa lang ang nakalagay. Wala pang division yung second floor. Napakahaba, wala pang division. And then, tuwa kami kasi, alaga namang, pangmayaman kami. No? Pangmayaman. Okay. Kaya, pray tayo, pray. Pero nakita ko po sa kanila, na gusto nilang makiisa. Yung puso nila, kailangan natin lumipat. Kailangan iba tayo ng place. And then sa madalita, kinausap ko po yung gusto mayari. Sa biyaya po ng Panginoon, yung 30,000, napababa namin ng 19,500. 19,000. Pero church, hindi pa rin po biro yun. Mula ka sa 5,000, natitiset pa. Tapos 19,500. Kaya ang ginawa ko, isa ulit. Sige, pledge tayo. Pledge. Bawat isa may pledge para po matugunan yung 19,500 a month. Pero sa biyaya po ng Diyos, hindi pinahiya ng Diyos ang mga taong nagtitiwala ng sa Kanya. Amen. Dahil po nagkaroon ng working together, nagkaisa po, dumating po si pandemic, dumating po yung as in talagang walang church, wala koleksyon, paano magbabayad ng upa ng 19,500. Pero praise God, umabot po ang upa ng 24,500 ngayong taon. Kasi every year tumataas yung renta. Naging 24,000 sa loob po ng 5 taon. Dumaan kami sa pandemic, pero still na doon po yung church. At hindi pa kami nasiyahan. Binakbak namin yung division. Kinuha namin sa unit. Another 20,000. Kaya po, ang upa po natin monthly, tumataginting po na 46,000 plus. Plus 1.8 sa signage. Divide po yung pylon. 1.5 plus 300 sa kuryente, kaya 1.8. Kaya po itong last time, magkano binayaran natin? 49,000. Church, kapag po nagkaisa, walang imposible. Pag nagkaisa po ang church, wala pong mahirap. Amen. Ang kailangan po, cooperation. Hindi yung pastor, paano yun? 5,000 may division. Ako na naman yan. Pastor, nag-pray ka ba? Kaya nga, nag-pray tayo. Itong lumusot eh. Itong naging sa 1 Samuel chapter 14 verse 11. Sabay-sabay po natin basahin. At lumakad na silang dalawa. Nang matanaw sila ng mga Pilisteo, sinabi ng mga ito, ayun! Naglalabasan sa mga lungga ang mga Hebreo. Church, ito magtatapos. Ang pagiging consistent po, kahit pa merong dumaan sa iyo na panbabagsak, pandataw, panlalait, panghakama, dumaan ka man sa mga balilaws ng buhay mo. Ito, hinabak sila, ayun ang mga Hebreo naglalabasan sa mga lungga. Ibig sabihin, mga daga sila, mga ibis. Ibig sabihin, sa tapak lang nila kasi tihado talaga po sila. Ang mga Pilisteo po ay 100,000 ang mga tauhan nila, ang soldiers. Samantalang sila ay kakaunti na lang. Kaya nga po itong si King Saul, hindi na magkamaya kung ano gagawin niya.
yung hindi dapat niya gawin, ginagawa na niya out of focus. Pero magiging consistent, church, kahit pa may pinagdadaanan ka, kahit pa may marinig ka, naku, hindi mo magtatagumpayan. Woo! 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 Naku, ay na yung plano-plano na nagpasto. Ayan. Sa simula lang yan, hingas-kubol lang yan. Naku, wala yan, hindi yan. Naku, hindi makadalawang buwan. Akin pa makarinig ka ng mga panlalait, panghamak ang dadaw sa'yo. Ang pagiging consistent, tuloy. Amen. 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 Sino po sa akin nakaranas sa mga ganyan? Hinamak-hamak, hinabak-tapakan, na parang walang akin. But, because of the spirit of being consistent, consistency, nagtagumpay. Amen. Ito po, nagtagumpay sila. Nagkaroon, unleash ang synergy, as synergy said, because concentration, meron silang concentration, focus, merong cooperation, at higit po sa lahat, hindi basta-basta napapatigil. Consistent. Unstoppable. Meron po ba dito na mga unstoppable? Hindi po mga nasa labas, unstoppable po ba tayo? Amen. Rinig niyo po ba dyan? Unstoppable. Pakasasali mo, unstoppable. Unstoppable. Kapag naging unstoppable po ang church, unleash ang synergy. Sino po may natutunan? Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin.